Pero yung obligasyon at duties ng school authorities dapat mabigyan ng mas lalong madiing pansin. Humarap sa pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights ang 7 sa mga sospek sa pagkamatay ni John Matthew Salilig. Kabilang narito ang master initiator na si Daniel Perry alias Ting. Inamin nito na alam niyang ipinagbabawal sa batas ang hazing. Depensa niya, pumalit lamang siya bilang master initiator ng naturang initiation rights kung saan kasama si Salilig. Alam mo, may binabayulit kang batas. Alam mo, in the first place. Opo, sir. Alam mo. Opo. Pero bakit tinuloy pa rin ninyo? Ginawa pa rin ninyo? Sir, kasi dapat po yun i-stop na po. Titigil na po yung i-re-rescue na po kasi wala po talagang mahanap na venue that time. Then, yung ibang, may brads po na nag-offer ng venue po. Inamin din ni alias Ting na kasama siya sa nagbaon ng katawan ni Matmat. Paano ka nakahukay ng 2 feet? Nag-ano po ng bala, kumuha po ng bala. Itala na kayo. Talagang plano niyong ilibing na. Opo, kasi yun na po yung napag-decision po nung iba po. Which is, hindi naman po yung opinion. Na-question din ng mga mambabatas ang umano'y pagkukulang ng eskwelahan sa ganitong mga aktibidad. Ayon sa ilang sangkot na estudyante, hindi rin umano sila nagkaroon ng anumang orientation kontra hazing bago magsimula ang semestre na nire-require sa ilalim ng anti-hazing law. Pero itinanggi ito ng pamunuan ng Adamson University. Wala kayong narinig na orientation? Hindi kayo na-orient ng school? Wala po, sir. So sino nagsasabi na totoo ngayon dito, Atty.? Your Honor, it's on record that we have these activities. As early as 2018, our captive audience are usually our first year and second year from the NSTP classes, Your Honor. Ayon sa Office of Student Affairs ng Adamson, hindi rehistrado ang Tau Gamma Phi sa kanilang universidad dahil hindi nila kinikilala ang anumang uri ng fraternity at sorority maliban sa 3 samahan sa College of Law. It's not a recognized student organization, Your Honor. It is our policy that we don't recognize sororities and fraternities in the university. It's tantamount to saying that wala kami pakialam sa inyo, mga fraternity. But you know of the existence of these fraternities in the school. Alam mo na mayroong mga fraternity sa loob ng eskwelahan ninyo. There are no honor, but I do not know them personally. So, Suffice to say, alam mo may existence ng Tau Gamma Phi, ano pang yung ibang mga fraternity, alam mo na alive and kicking yan doon sa loob ng campus niyo. Alam mo. they are alleged presence, Your Honor. They are this presence. So alam pala ninyo na meron yan, bakit hindi ninyo ni-regulate? So ibig sabihin, hugas kamay lang kayo. Pero you should have done something. Kaso wala kang ginawa, ibig sabihin INUTIL ka. Your Honor, we don't know them until they perform acts such as this, no? Pero napuna ni Senator Francis Tolentino kung bakit sa Marso pa magsisimula ngayong taon ng orientation, imbis na noong Enero bago magsimula ang semestre. Kung ginawa natin noong January, bawal kayong sumali sa ganitong hazing. Kung nagawa kaya ito, napigilan natin itong kamatayan ni Matmat. Kung nagawa niyo yung trabaho niyo, namatay si Matmat February 18. The timeliness was properly scheduled, no? Dahil sa nangyari, layon na ng mga senador na bigyan pa ng ngipin ang Anti-Hazing Act of 2018. Kabilang sa mga tinitingnan ay kung dapat bang i-require ang mga fraternity na kumuha ng permit sa barangay at pulisya bago pa ang gagawing initiation rites. Ganoon din ng mas mahigpit na parusa sa mga pamunuan ng eskwelahan gaya ng suspensyon ng operasyon. Si Senator Raffy Tulfo, iminumungkahing isama na pati ang mga may-ari ng venue kung saan ginawa ang initiation rites sa parurusahan ng habang buhay na pagkakakulong. Magkakaroon pa ng susunod na pagdinig ang Senado kaugnay ng Salilig case. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.